everyone, kakanin naman tayo, ube biko makapuno 2.0. Mas madali kasi siyang gawin, kaya naman naglagay na ako ng malagkit na bigas dito sa ating lutuan. Pwede kayong gumamit ng rice cooker at pwede naman ang regular na kaldero. Hinugasan ko na ng 3 beses at ngayon naman ay sabawan natin ng tamang dami ng tubig. Ngayon naman ay ating takpan at i-on na natin yung ating kalan. Inilagay ko lamang po ito sa medium heat para maiwasan ang pagkasunog. At ngayon naman, pagkalaraan ng ilang minuto, ito na yung ating sinaing na malagkit. At syempre, ngayon naman ay next step tayo. Yung isang wok or sa isang kawali, maglagay tayo ng gata. Isang lata po ng gata ang aking inilagay at ngayon na may samahan na rin natin ng 2 cups na sugar. At siyempre, hindi pwedeng mawala ang ating ubi paste. Pwede kayong gumamit ng ubi halaya, pwede rin naman ang ubi powder or kahit anong klaseng ubi flavoring ang inyong gustong gamitin. At naglagay na rin ako ng vanilla. Haluin naman po natin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. At ito ay ating lulutuin muna bago natin ilagay yung ating sinaing na glutinous rice. Kung fresh na niyog po ang inyong gagamitin, mas maganda na yung unang gata ang inyong ilagay. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So yan, kung napapansin nyo po ay panay na ang kulo ng ating gata mixture. Maya-maya naman ay ihulog na natin or isama na natin yung ating sinaing na malagkit. Ayan po, at talaga namang yung amoy ng ubi paste na aking ginamit, napakabango po nito. So sa mga gusto po na ganitong klase ng ubi paste ang gamitin, ang tatak po nito ay apito. Ito pong recipe ng ating ubi biko makapuno 2.0 ay pwedeng-pwede nyong isama sa menu ng inyong kumikitang pangkabuhayan. At pagkatapos naman nating pasamahin ay haluin natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Dahil ang biko po ay mas masarap siya habang ito ay hinahalo ng mas matagal. At habang tayo po ay naghahalo dito, mega love shoutout sa inyong walang sawang pagmamahal sa Udelmo's Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Mga recipe na pwedeng isama sa kumikitang pangkabuhayan, ihanda sa kahit anumang okasyon, at higit sa lahat, recipe na pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. At dahil nga po ngayon ay napapanahon na naman ang bentahan ng mga kakanin, kaya ito pwede na nating umpisahan lalong-lalo na sa darating na Pasko at Bagong Taon. Napakabenta po ng mga ganitong klase ng kakanin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-umpisa na tayong magbenta-benta at nang makaipon tayo bago magpasko. At para naman po sa ating mga pag-giveaways, ito po ay ipapamahagi natin ngayong first week ng October. Kaya ano pang hinihintay nyo? Abangan na kung anong araw at kung anong oras tayo magla-live dito sa YouTube. Kaya naman kapag okay na, ay isali na natin dito sa isang container or sa kahit anong lagayan ang inyong gagamitin, kung ito man ay pambenta or panghanda man sa kahit anong okasyon. At syempre, kung pagsasaluhan ng buong pamilya. At isang tip, lagi niyong huwag ipawawala ang pagsasapin ng dahon ng saging dahil ito ay nakakadagdag ng extra lasa, extra pampasarap sa bawat kakanin na inyong gagawin. At ngayon naman ay atin na pong pantayin ang ibabaw. Gumamit po kayo ng mga silicone na spatula. Kung wala naman, pwede po yung rice scooper. At kung wala pa rin po, pwede pong gumamit kayo ng dahon ng saging. Lagyan nyo lamang ng konting cooking oil o kaya coconut oil. At nilagyan ko po ng ganito, ginuhitan ko dahil medyo uukaan natin ng konti yung gitna. Dahil dito na naman natin ilalagay yung makapuno para maiba naman yung style at syempre para lalong lasang-lasa dito sa ating kakanin. So ayan, ganyan lamang po yung aking ginagawa. Medyo kinakabig ko po sa mga gilid yung ibang laman nitong ating ubi biko. At ayan, kapag okay na, ganito na yung kakalabasan niya. Yan, meron tayong space para dito sa ating makapuno. At ngayon naman,
lagyan na natin ng minatamis na makapuno. Siyempre, minatamis. At pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand ang inyong gusto. So, ayan, pagkalagay naman po natin dito ay atin naman siyang papantayin. Sa mga gusto naman pong magbenta nito, ang costing ay ilalagay ko po dito sa ating description para kayo ay magkaroon ng idea. Yun nga lang, ang presyo po dito is dollar. Kaya yung mga nandito po sa Canada, same lang po yung price natin, yung costing natin. Pero kung halimbawa wala po kayo dito, at least meron lang kayong guide na pwede nyong paggayahan. At eto na naman nga po, tapos na naman ang ating isang simpleng recipe na pwedeng-pwedeng pagkakitaan at pwedeng-pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!